iba, ang tatay ng Calvary Temple, at para po sa mga kabataan na tulad ko, ang lolo ng Calvary Temple. Let's welcome Bishop Carlito Villanueva. Hindi ko po alam kung ano pa ang antas na susunod sa tawag na lolo. Noong ako'y bagong dating dito, tinatawag ko ng mga maraming kuya. Ganda pa kaya kuya. Ngayon dumaan ng ilang mga taon, tatang na eh. Tatang. Hoy! Nung una, hoy! Tapos po, naging tatang na. Dumaan pa ang ilang mga taon, lolo na. Ewan ko kung ano susunod. Baka naman sa susunod, nilolo ko na. Praise God! This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. This is the time to wear sour faces. Hindi po itong panahon para kayo ay magkaroon ng mga mukhang maasim. Ito ang panahon para tayo magsaya sapagkat ang kasama po natin ay ang ating pong Panginoon. And today we have full house. Puno-puno po tayo. Galing po ako rin sa overflow room natin. Yun yung kinalulungkot po namin na hindi sila nakaakyat. Kinuha na ninyo ang upuan nila eh. Kaya nga naroon po sila sa baba. Pero masaya sila roon. Purin po ang Panginoon sapagkat ito ho ay isang senyales, isang palatandaan na tayo po rito may magandang problema. Ang problema po natin ay saan natin ilalagay ang mga tao. At mas gusto ko yung ganung problema kaysa sa problema saan tayo kukuha ng tao. Amen. Kaya nga, purin pong Diyos, napakabuti po ng Panginoon. At natutuwa po ako sapagkat yung pong mga nag-perform kanina, mostly of the young people, yung po yung mga anak ng mga kabataan nung araw. Pag sinabi ko nung araw, matagal na yun, mga panahon yun ni na Elder J.C. Gutierrez. Yan yung mga young people ko nung araw eh. Bakit mukha pa namang yan, pero sa biglang tingin, yan pa. Ako'y natutuwa po dahil sa yung nag-praise worship, yung pong nagpakita sa atin ng MTV kanina, yun po naman ay mga anak ng mga dating young people. Kaya nga, I'm so blessed to be a pastor of this church because I've seen yung pong first generation, second generation ng church na ito. At God willing po, hanggang sa 3 henerasyon pa. Amen. Kaya nga, tayo pong lahat ay maghanda because we will be celebrating our next, mga susunod po natin mga anniversary. Siguro po, kailangan pa, mga after 50 years na ito pa tayo. Amen. So, purin po ang Diyos, ako po ay wala pong pagsidlan ng kagalakan ng aking puso na makita ko kung paano po gumawa ang Panginoon. It's so thrilling to see how God works, not only in our individual life, but especially in this church. And I've seen yung pong mga bagong henerasyon ngayon. Taas nga ang kamay ng mga young people. Nahiya. Kaya sabi ko, huwag magtaas ng kamay yung mga may edad na, nakakahiyanin yung edad na. Kaya, yung mga young people, taas ang kamay. Hallelujah. Purin po ang Panginoon. Natutuwa ko, mas marami mga bagong henerasyon ngayon na magpapatuloy ng gawain po ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, I'm so glad to see mga old-timers. Pag sinasabi kong old-timer, tinitingnan ko itong mga kasama ko po ito na ako'y dumating yan. Mga nandyan ay mga yan. Old-timers, new faces, familiar faces, no faces.
Hallelujah! Are you glad? Huwag po kayong mag-alala. May pagkain tayo mamaya. Kaya nga sa maghapon po ito, and let me remind you na yung pong aking balahay kanina, naging nagsalita, bumalik po kayo, siyang speaker mamayang gabi. May gagawin ang Diyos sa ating kalagayan. Amen. Kaya yung kung hindi nagkaroon ng chance na makadalo ng ating first and second service, they still have a chance to hear the Word of God from the man of God na sinunod po sa ating kalagayan. So, ngayon pong umagang ito ay nakikita na kayo? Mainit po. Pero mas mainit sa impyerno. Kaya mag-taste po tayo ng konti. I would like to begin the message this morning by form of a question, sa tanong, at ang tanong po ay ito, is commitment a prerequisite or an option in serving Jesus? Yung po bang pagtatalaga, ito ho ba ay isang tiyak at kailangang bagay o isang bagay na pwedeng pagpilian ng oo o hindi? Sapagkat ako po'y naniniwala sa katotohanan na ang tao, tayong lahat, nilagay ng Panginoon sa ating pong kalagayan ngayon sapagkat meron siyang nais ipatupad at merong nais ipagawa sa atin. Yung pong ating motto na passion for God and compassion for man. Ito ho ay maisasagawa lamang ng mga tao na natuto na tanggapin na ang pagtatalaga ay bahagi ng buhay pananampalataya. Isang malaking pananagutan po natin sa harapan ng Diyos na ating tuparin, ating gawin, yung pong pagtatalagang ginawa natin para sa Kanya. Kaya nga po sa umagang ito ay nais ko na ito ang ating masusing pakinggan ngayon. Kailangan ko bang magtalaga sa Panginoon? Sapagkat meron pong mga pagkakataon ngayon sa ating lipunan na ginagalawan ko ngayon, meron mga nagsasabing, pwede naman tayo magsama kahit walang commitment eh. Pwede naman tayo mag-boyfriend, mag-girlfriend, walang commitment. And sad to say that even in our relationship sa Panginoon, ginagawa natin na para bagang pwede naman ako sumamba sa gawain ng Diyos, pwede naman akong pumasok sa bahay-sambahan kahit walang commitment. Kaya nga ang tanong na ito bang commitment o pagtatalaga ay bahagi ng buhay Kristiyano o ito isang bagay na pwedeng pagpilian? At ngayon pong umagang ito, nais ko na ito ang ating talakayin. Una sa lahat, nais ko pong ipakita sa inyo na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano dito sa mundo, ay meron pong dalawang larangan tayong ginagalawan. Una po, ay yung larangan po ng pakikipagdigma. As believers, we cannot escape the fact that we are in a battlefield. Na tayo po ay nasa isang larangan ng pakikipagdigma. Whether we like it or not, some way or another, you are battling with the devil. Ang sabi po ng banal na kasulatan nito, Ephesians chapter 6, verse 17 o 12, ang sabi po ay ito, ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman. Ibig po sabihin, ang ating kalaban, hindi tao. Your enemy is not your neighbor. Your enemy is not your husband. You're not your spouse. Your enemy is not your friend. Your enemy is not the pastor. Your enemy, pastor, are not the members of the church. Our enemy, sabi po ito, we wrestle not against flesh and blood, but we are against principalities, against the powers, against the rulers of this world. Kaya nga, ito ang
ang dapat na malagay sa ating isip, sa ating mga puso, bilang Kristiyano, meron pala akong pakikipaglaban na ginagawa. And I believe that most of you today are now in a place wherein you are experiencing some battles in your life. Meron kayong pakikipagbaka na. Meron na kayong pakikipaglaban na ginagawa na sa inyong buhay. Pangalawang larangan na ito, we are not just in a battlefield, but we should also accept the truth that we are also on a harvest field. Sinasabi ko po ito dahilan po sa dapat makita po natin na hindi lamang kailangan ang pagtatalaga. Sa pong bagay na nakalulungkot sa buhay ng maraming Kristiyano ngayon, nahihirapan sila na ibalanse ang kanilang buhay sa kanilang ginagawang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Meron po kasi iba at I would like to speak to the young people. Hindi masama na kayo maging gumon. Alam niyo, gumon? Na kayo maging adik sa gawain ng Diyos. It is good to serve God. It is good to be in the house of the Lord. But it's no longer good when you spend your whole time in the house of God and forget your responsibility at home. Forget your responsibilities as students. Hindi nagiging balanse. Ang sabi nila, basta ginagawa ko para sa Diyos. Hindi baling kaligtaangan, pero mali. Amen, mga young people. Nasa yung mga nagtaasan na kamay kanina. Gusto kong makita, active kayo sa gawain ng Diyos. Pero gusto ko rin makita sa inyo na maging balanse kayo sa inyong buhay, pananampalataya. Sa lahat ng bagay, may panahon. May panahon para sa church. May panahon para sa bahay. May panahon para sa pamilya. The same thing that we should recognize that we are in a battlefield and at the same time we are also in a harvest field. There are times that we use and we must put on the whole armor of God to engage in a battle. May panahon na kinakailangan talagang tayo mag-aklas at labanan natin ang ating kaway. But there is also a time wherein we have to put off our armor and take the sickle and go to the field and start harvesting. Amen. May panahon po, lalaban tayo. Pero dapat natin tanda, may panahon din na dapat tayo naroon sa bukirin at nag-aani ng mga kaluluwa. That is what we call na balansing buhay, pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga, ang tanong, paano kung magagawa ito? How can I be engaged both in a battlefield and in the harvest field? Yung pong sinasabi ko sa inyo, once you learn and understand what commitment is, then it won't be hard for you to do battle for Christ and to harvest souls for Christ. Hindi magiging mahirap po. In fact, makikita nyo na makakaya nyo gawin ang mga bagay nito pag natutunan nyo yung salitang pagtatalaga. Sa mag-asawa po, hindi pwedeng sabihin ng asawang lalaki, alam mo, mahal, pwede ba na mahalin lang kita tuwing Lunes? Kasi alam mo, marami akong barkada, kinakailangan. So, pwede bang gawin natin hati-hati na lang? Panahon ko sa'yo, PTH na lang. Sa iba, MWF. Yung Sunday, bahala na kung anong nangyari. Hindi pwedeng ganun. Sapagkat kapag kayo nag-asawa, sino po ang may balak na mag-asawa? Wala ka. It entails responsibility.
It entails commitment. When you decide to get married, the same thing sa Panginoon. Hindi pwedeng sinasabi mong ako'y nasa Panginoon pagkatapos ayaw mong tumanggap ng responsibilidad, ayaw mong tumanggap na kinakailangan ka magtalaga ng iyong buhay sa Panginoon. I was approached by one lady, kasama po niya ang kanyang anak kanina sa office. Ang sabi po niya ito, Pastor, bigyan po siya. Sabi niya, Pastor, yung message niyo kanina, tumama po sa amin magpinag. Sapagkat naroon po sila sa panahon na di nila alam kung anong kanilang gagawin sapagkat sabi nila, napakaraming mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan. Sabi ko sa kanila ito, matutulaman niyo talaga ang lahat sa Panginoon. Gagawin ng Diyos na maging maayos sa inyo yung pinoproblema niyo ngayon sa kasama. At ito po yung challenge, ito po yung hamon sa bawat isa po sa atin. Meron pong commitment. Naalaala ko po si Queen Esther sa Old Testament. Si Esther po ay inausap ng kanyang uncle na si Mordecai. At sinabi ni Mordecai ang problema na sinasabing papatayin ang mga Hudyo ng hari. At kinakailangan merong mamagitan. Si Esther ang nahirang upang siyang mamagitan, upang siyang lumapit sa hari at hilingin na wag gawin, na puksain ang mga Hudyo. Dapat alam po ni Esther na ng panahon yun, walang sinamang tao ang basta pwedeng lumapit sa hari at makipag-usap. Kapag ka lumapit ka sa hari at makipag-usap nang hindi ka tinatawag, walang appointment, papatayin ka. Si Esther walang appointment eh. Bigla na lamang siya inkapapang kabud. Kabud niya mong linto. Yan pa yan. Lumitaw siya sa harapan ng hari. Hiniling niya yung sinabi sa kanya ni Mordecai. Pero bago po yun, alam ni Esther na pwede siyang mamatay. Pero nung sabi ni Esther, bago siya marap sa hari, ay ito, if I perish, I perish. Pag ako'y mamatay ako. Sapagkat ang aking commitment, iligtas ko ang bayan ng Diyos sa parusang gagawin ng hari ito. And that is the kind of commitment na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasasabihin natin, Panginoon, ano man po ang mangyari, hindi magbabago ang aking pagkipag-ugnayan sa inyo. Nakalulungkot po ng maraming mga church people ngayon, ang kanilang commitment na alam lang ito. Pumunta ng church, uuwi, maghihintay na naman ng linggo, pumunta na naman ng church, uuwi na naman. Hindi ba nakakasawa ng ganung buhay? Nasabi ng isa, nung araw po, merong nakausap, sabi niya, Pastor, alam mo ang buhay ng buhay ko nung araw? Ano na ako? Zimbabwe. Ano yung Zimbabwe? Zimbabwe? Zimbabwe. Hindi na Zimbabwe. Yun na lang ang buhay niya. Walang anumang bagay. Walang atril-tril baga. Alam ba nyo, masarap ang naglilingkod sa Diyos. Madalas hahamunin ang pasensya nyo. Di ba? Tinan nyo katabi nyo, hinahamon ang pasensya nyo yun eh. And that is what we mean by commitment. Na kung saan ay sinasabi po natin, mahalaga na gawin ko yung pinagagawa sa akin ng Panginoon. At gusto kong magtapos sa bahaging ito ng mensahe ngayong umaga. At tapos tayo ng maaga, tapos po tayo mga 2:30, tapos tayo. Praise the Lord, hallelujah. Di ba may pagkain naman tayo, pero talaga. Hindi tayo magugutom. Sarap po ang pagkain. Dito sa ating pinag-aaralan ngayon ay makikita po natin kung ano ang hinihingi ng pong pagtatalaga. I believe that everything na we do sa Panginoon, bawat bagay po ginagawa natin para sa Panginoon, pero hinihingi yan. Like for example, gusto mo mag-commit
sa Panginoon. Pag sinabi mo, gusto ko magtalaga ng aking sarili sa Diyos, ang ibig kong sabihin ay ito. First, you are now committed to those who have accepted Christ as their personal Savior. One of your commitment is this. You are now committed to grow. Ikaw ngayon ay meron ng pagtatalaga na kailangan ipakita mo na ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang isang Kristiyano na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi lumalago, hindi lumalalim sa kanyang Kristiyanong pamumuhay, wala akong kabuluhan yun. Because God expects from us to grow. Amen. Hindi tayo nagtanim ng halaman at sinabi natin, sige, tatanim kita, bahala ka na sa buhay mo. Hindi. Ina-expect natin na yung tinanim natin, lalago yan, lalaki yan. Ganon din ang expectation ng Panginoon sa atin. Kaya nga dito po sa bahagi ito ng banal na kasulatan, dito po sa 1 Peter, na nais ko pong tingnan po natin. 1 Peter chapter 2, reading from verse 1 and verse 2. Ano po ang sabi rito? Basahin po natin. Sa unang Pedro, narin pa ho ba kayo? Praise God for people from San Pedro. Layo ng pinanggalingan yan sa mundo pa. Narito sila ngayon. Okay. Ano sabi rito? Therefore, rid yourself of all malice. Dito sa bahagi ito, dito sa verse nito, ang sabi po ay maliwanag dito. Therefore, lay aside inyong itabi. Lay aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Part of our Christian growth is laying aside things that are not pleasing to the sight of God. At ano itong mga bagay nito na hindi gusto ng Diyos sa atin? Ang sabi po rito, itabi natin, alisin natin sa ating buhay. Ang tawag po sa English dito ay malice. Kaninang first service, tinanong ko yung Tagalog ng malice. Ano ba yung Tagalog ng malice? Malaysia. Sino ang tama nga yan? Malaysia. Totoo yun. Yan ang Tagalog natin sa salitang malice. Ibig sabihin po, nag-iisip ka ng isang bagay na mali sa iyong kapwa. Halimbawa po ay ito. Nakita natin isang kapatid, dumating church anniversary, ang ganda ng sapatos. Bagong-bago. Tapos sabi, hindi ko pa alam, utang yun. Inutang lang yun. Kinuha naman yung kay Brother Baldo. Kilala yung si Brother Baldo? Baldugan. Hindi ko pa alam hulugan. Yun ho ang Malaysia. Nag-iisip ka agad ng hindi tama laban sa kanyang kapwa. Kaya nga mali eh. Kaya nga mali siya eh. Ngayon, ang sabi po ay maliwanag. Kung ikaw lumalago sa Panginoon, wala na yun. Kaya nga ito ho, mga kapatid, pag ikaw nag-commit sa Panginoon, ibig sabihin nun, dapat lumalago ka. Nawawala yung ganong kaisipan sa iyo. Nawawala ang inggit. Yun o ang sakit na walang kagalingan, inggitis. Walang ospital na tumatanggap ng ganong uri ng sakit. Ang hirap operahin nun. Hindi mo makuha ng anumang lab test, ng anumang... No. Sorry, balay. Yung balay ko, tumitingin na lang sa akin. Anyway, he knows. We've been partners in the ministry for quite some time. So, wala na yung inggit. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ma-inggit sa akin. Talagang ganun, mas maganda ako sa'yo. Amen. Kaya wala na yung malisya. Wala na yung inggit. Amen. Inisa-isa rito. Wala na yung pagpapaimbabaw.
buhay. Alam niyo, nung araw naalala ko po na ako'y high school, pag ako'y uma-absent, kasi the following day, kinakailangan may excuse slip ka. Papakita mo sa principal kung bakit ka absent. Ako magaling na artista nung araw eh. Tinanggihan ko ng Regal Films nung araw. Alam niyo, bago ako pumasok, daladala ko ng excuse slip sa office ng ospital, ng principal namin. Pagpasok ko, alam ko ng dialogue ko. Ma'am, I'm sorry. Pati pasok para buga-uga. Believe naman yung principal, mukha ako may sakit. Yun ang sinasabi ko, pagkukunwari, and God hates hypocrisy. Ayaw ng Diyos ang anumang pagpapaimbabaw sa isang buhay na naniniwala kay Kristo. Amen. Kaya nga yun, bahagi ng ating commitment. Aalisin natin yun sapagkat gusto natin lumago, sumulong sa ating pananampalataya. Amen. Siguro sasabihin uli natin sa ating katabi, pwede ba pakitanggal na lang yung maskara? Pakita natin kung sino talaga tayo. At naniniwala po because you have the image of God. And this is one thing that I like reading the Bible. Kung ba sinasabi, and man was created from the image of God. And because I have the image of God, kaya nga, hindi ako mahiya, hindi ako natatakot na sabihin sa mga tao ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. And this is one thing that I'm telling to every people these days. I'm so glad I don't have any religion. Sapagkat ang relihiyon po, masyado nang pinabigat ang ating buhay. Anong ginawa ng religion sa tao? Ang ginawa po ng religion sa tao, ginawa po niya tayo na ating gawin na ang lahat ng bagay parang gagawin natin. Religion makes ourselves do things to be approved by God. But remember this, we are given not a religion because religion, wala pong religion. Religion do not set me free. It is the truth that sets me free. It is the gospel that sets me free. Kaya nga, yung gospel po, yung mabuting balita, hindi kinakailangan gumawa ko ng mabuti para ma-approve ako ng Diyos. The gospel is telling me, you are already approved by God. Sapagkat na kayo lumapit sa Diyos, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo, tao ngayon, gustong-gusto nila yung mga thumbs up eh. Yung mga performer, yung mga entertainers, pag sila'y kumakanta, pag ang tayo pumapalakpak, lalong ginaganahan niya. Pero pagka ayaw na ng tao, anong ginagawa nila? Kasi thumbs down sila. This is what we think. We can gain God's approval by doing our own things, doing our own works. But praise God, I have the gospel, not the religion. Amen. Sapagkat ang Ebanghelyo ng Panginoon ang nagpalaya po sa atin. Kaya sabi ko kaninang umaga, Calvary Temple is what we are now because of the grace of God. Biyaya po ng Diyos yan. Just imagine, 59 years. Matanda lang sa akin just ng 30 taon. Ayaw mo, di ba? Anong mga old-timers dito, alam nila. So, ito ang dapat po natin isipin lagi. When we commit ourselves to Jesus Christ, that means we are committed to grow. Number one. Second, we're not only committed to grow, but we're also committed to bear fruit. Tayo po naman ay inalaga rin, hindi lamang upang lumaki, sumulong, tumibay sa pananampalataya, kundi kinakailangan po tayo ay tumubo na nagbibigay ng bunga. Ang tanong, anong uri ng bunga ang naipapakita nyo
sa mga tao ngayon? Anong uri ng buhay ang ating pinakikita sa mga tao nakakakilala po sa bawat isa sa atin? Now, in John chapter 15, let me read that verse to you this morning. Dito po sa Aklat ni San Juan, and I know that most of you know this verse, John chapter 15, and let me read to you verse 5. Ang sabi po ay ito, I am the vine. And Jesus is speaking, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit, for without me you can do nothing. So, itinuturo po rito ang kahalagahan ng pamamaraan para magbunga ka. If you want to bear fruits, then keep on abiding in Christ. Mahalaga yung nananatili ka sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, pag nanatili ka sa akin, magbubunga ka ng marami. Yung iba ho, akala nila may bunga sila. Pero bunga ng sariling pagsisikap. Ang kinakailangan makita po sa atin ay uri ng bunga na nakaugnay pa tayo sa Panginoon. See, I've seen some plants, ng ibang mga puno, na kung saan po ay nagugulat ako eh. Yung bunga nila, hindi naman talaga bunga nung nakatanim ng puno. Saan kayo nakakita ng orange ang bunga ay apple? Walang ganun. Kaya na, kung saan ka nakakabit, yun ang magiging uri ng bunga mo. Kung nakakabit ka kay Kristo, maganda ang bunga mo. Kung nakakabit ka, wala naman doon. Kung nakakabit ka sa demonyo, demonyong gawarin ang bunga mo. Maliwanag po yan. Ganun kasimple ang turo ng Diyos sa atin. Kaya nga napakahalaga po na makita natin. Kasi this is not time for us to play. Hindi na itong panahon ng paglalaro natin sa ating pananampalataya. Yung po bang taking for granted na lang yung ating relasyon sa Diyos. Ito na ang panahon para tayo talaga maging makatotohanan sa ating ginagawang pagsunod sa atin pong Panginoon. At bahagi po ng pagiging makatotohanan ay yung pagtanggap na tayo itinalaga ng Diyos upang lumago, itinalaga tayo ng Diyos upang magbunga. Kaya nga, kung anong bunga natin, kailan po ang makakasagot niya? Hindi ko pwedeng sagutin ang nagiging bunga ninyo. At hindi niyo pwedeng sagutin ang nagiging bunga ko. Ang Diyos. Pero ang paniniwala ko po, makikita ang mabuting bunga doon sa mga taong patuloy na nakakapit sa ating Panginoon. If my words abide in you, sabi nito, at ako may nananatili sa inyo, ang bunga, pag nanalain ka, makikita mo katugunan ng ating Panginoon. Sapagkat same source kung ano ang nakukuha ng ugat, dinadala sa katawan ng puno. At yung nakuha sa ugat, dadalhin sa mga sanga. Kaya nga, yung nakuha ng ugat, yun din po ang madadala sa sanga. At sapagkat tayo nakakabit sa Panginoon, then makikita po natin na ito ay magbibigay sa atin hindi lamang ng bunga, kundi maraming mga bunga. Amen. Ulit natin. Sabihin uli sa katabi. May katabi ba kayo? Tinitingnan pa misa-misa yung katabi niyo. Titingnan niyo siya pag napapasimangot natin ng mga buti na. Walang ganon. Hindi tayo ganon. Sabihin niyo sa kanya, kapatid, kailangan kang magbunga. Sabihin mo rin sa kanya, ikaw din. Parehas lang tayo dapat na nagpapakita ng mabuti at maayos na po. And God will be pleased. Hindi lamang po sapagkat tayo ay buno ngayon.
Kuminsan ang kagalakan lang natin pagka may church anniversary. And after that, we forget everything. Sana itong mensaheng ito ng pangangailangan ng pagtatalaga ng ating buhay manatili po sa ating mga puso, sapagkat kung tinanggap mo talaga si Kristo sa iyong buhay, hindi ka lamang merong pagtatalagang lumago, hindi lamang may pagtatalaga na magbunga, kundi sabi po dito, you are also committed to proclaim the good news, to share the gospel. Amen. Sa aking alaala, sabi ko, Panginoon, tuwang-tuwa si Pastor Elman mga pumapalakpak ang kanyang kamay. Sapagkat nakikita niya ang kanyang anak naglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Share is living up to her age. Kasi naniniwala na by the prompting of the Holy Spirit, Sister Beth Fernandez Mangapo, ibinigay sa kanya, sa mag-asawang ito, ang pangalan, Share Evangel. Sapagkat yun ang kanyang magiging trabaho. Ibabahagi ang mabuting balita. And the task is not only given to share. We all have the same task. And our task, ang ating pong trabaho ay ito, to share. Ibahagi mo ang mabuting balita. Saan ka man nandoon, ano man ang profesyon mo, ano man ang ginagawa mo, katungkulan mo at responsibilidad mo na ibahagi ang mabuting balita. Minsan nakasanayan natin kung alin ang hindi magandang balita, yun ang ating kinakalat. Lilipat pa tayo sa kapitbahay natin, pupunta si Kumari. Alam Kumari, yung ating Kumari naroon sa Tabiriles, putok ang mukha. Sinutok ng asawa. Laban sila, balita ako, magkakadimandahan. Hindi na sinusira. Maganda mong balita yung pangalan mo yung mukha ng Kumari mo ay nangitim dahil sa binubog. Hindi. Ang magandang balita ito. Sinasabi mo, alam mo, Kumari, mahal ka ng Diyos. Yun ang patungkulan natin. Ang dalihin ang mabuting balita. At alam niyo, when you do this, sharing the gospel, sa lahat na inyong nakikilala, sa lahat na inyong nakakatagpo, next year, pagbalik natin dito, wala na talagang wala na. Hindi na po tayo kakasya talaga. That is because we learn to share the gospel. And this is a commitment. Alam niyo, pagka isang young people nagsabi sa nanay niya o tatay niya, Ma, gusto ko nang mag-asawa. Kaya nga marami mga magulang ang tanong kagad, kaya mo na ba? Oo naman. E di pagkakasal namin, dito kami titira sa inyo. Kung ganyan ang isipan mo, Toto, iwag ka muna mag-asawa. Hindi yun. Sapagkat pag sinabi mong gusto ko mag-asawa, that means you are now taking responsibility. You are making yourself entering yourself into a commitment. Bubuhayin mo ang asawa mo. Mamahalin mo ang asawa mo. At kung bigyan kayo ng Diyos, 13 anak, bubuhayin mo sila. Huwag naman 13. Sobra na yun. Kaya nga ito mga kapatid, commitment ang gusto ng Diyos. Ngayong umaga, sa ating church anniversary, 59 years na tayo. Anong commitment ang naibigay natin sa Kanya? Yun lang bang, Panginoon, huwag ka mag-alala. Basta, buong linggo, first service ako. Paano kung hindi ka nakapag-service? Hindi, first service lang ang commitment ko. Pinakailangan ko sa ating lahat, meron tayong panatalaga kahit anong mangyari, hindi natin iiwanan ang Diyos. Amen. Hindi natin lalayuan ang Panginoon sa Kanyang pabutihan po sa atin. Kaya nga, kanina ko nasabi ko rin sa ating mga kapatid,
Alam niyo yung pangalang Ebenezer? Yun ang pinigay din sa... Bakit si Pastor Elmer talaga mahilig sa mga biblical names? Yung mga anak niya, puro kinuha niya sa Bible yung pangalan. Yung isang pangalan na anak ko, Pastor Elmer, ang pangalan po niya ito, Charis Ebenezer Fernandez Mangako. Yung salita po, Ebenezer, ibig sabihin na ito, hitherto the Lord had helped us. Mula doon hanggang ngayon, tinulungan ako ng Diyos. Looking back, pasimula po na ang church na ito ay ma-establish sa lugar ito mula noon hanggang ngayon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos laging nasa sa atin. Amen. Kaya nga, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat siya, sabi ko ng Bible, siya ang unang umibig sa atin. And we can commit and we can learn how to commit ourselves to grow, to bear fruit, and to witness kapag ka po nagawa natin na matuto tayong magtalaga ng ating sarili sa Panginoon. We can do that sa pamamagitan po ng pagtanaw sa katotohanan na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino pong naniniwala na pasimula ngayon, yung pagpapala ng Diyos patuloy pa rin niyang mararanasan sa Kanya? Ang hamon ko po ay ito, italaga niyo ang buhay niyo sa Diyos. I remember po, lagi kong ginagamit na ilustrasyon ito, yung anak ni Pastor Elmer, nung yun po ay mga 4 years old. Every time po na meron kaming family outing, pupunta kami sa resort, sa may swimming pool na lugar. Ang swimming pool po, 8 feet ang lalim. No? Hanggang leeg, siya 4 years old pa lamang. Pag nakita niya, si lolo niya, na nasa swimming pool, tatakbo po yan. Lulundag sa swimming pool. Ang tapang na bata. Pero bakit siya matapang? Sapagkat alam niya, yung lolo na nasa swimming pool, sasaluhin siya, hindi siya pababayaan. Ganon tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basta, nag-commit tayo ng lahat sa ating. Let's all stand this morning. Katulad po na sinabi ng aking balay, there are people who are in this building today. Perhaps maging naroon sa overflow natin ngayong umaga. Dumating kayo, pero may pangangailangan. And I believe one way or another, God has already something prepared for you this morning. Ang mahalaga lamang po sabihin niyo, Panginoon, itinatalaga po po ang aking buhay. Panginoon, iniisip ko po, nag-aalaala po sa sakit, nag-aalaala po sa kalagayan ng aking anak, nag-aalaala po sa aming hanap buhay, nag-aalaala po sa aming negosyo. Kapatid, ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, italaga mo ang lahat sa Diyos. Hindi Kanya pababayaan. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay tapat. We sang the song, Great is Thy faithfulness. God is faithful then. God is still faithful today. And He will be faithful tomorrow. That's how God works in us. Ganun po ang Diyos kung tumambaho sa atin. Ngayon, hinihingi naman ng Diyos sa atin. Sinasabi ng Diyos, anak, naging tapat ako sa iyo. Noon hanggang ngayon, ano naman ang ibibigay mo sa atin? Ibibigay ba natin sa Diyos ay sakit ng loob? Ibibigay ba natin sa Diyos ay yung ating kumisan ko'y kawalan ng pagpapahalaga sa Kanya? O ibibigay natin sa Diyos ang ating buong puso, ang ating buong buhay? And as we sing this song, Great is Thy faithfulness. Anyone who has needs, sino man ang merong pangangailangan ngayon,
just raise your hands. I will not call you anymore. Masikip tayo. Taas nyo lang ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos. Amen. And if you have need desperately this morning, remember, God is here. Nandito ang Diyos. Tutugunin po niya ang inyong pangangailangan. Let's sing this song. God is great is thy faithfulness. Is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they fail not. And as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord. One more time. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Yes. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, Panginoon, huwag nawa namin makalimutan ang mensahe ng awit na iyon. Tapat ka sa aming mga buhay. Dakila ka sa aming mga buhay. At kaya po niyo na suklayan namin ang katapatan mo sa pamamagitan po ng pagtatalaga ng aming sarili sa iyo. Lord, we pray that you forgive us for the past days, weeks, months, past years, that we were not able to really commit ourselves in you according to your purpose and according to your will. But this moment, Lord God, we're making a covenant. Covenant that from this time forth, we are committing ourselves into your service. Hayaan po nyo na makita ka ng mga tao sa aming mga buhay at ang biyaya ng Panginoon patuloy na mahahayag po sa amin sapagkat natutunan namin, Panginoon, ang tunay na ibig sabihin ng pagtatalaga ay yung pagsusuko ng lahat ng bagay. So we surrender all our fears, all our doubts, all things that is bothering us right at this moment, whether it be sickness, financial needs, emotional, or spiritual needs, oh God, Lord, in Jesus' name, we just trust them in you. By faith, inilalagay namin sa iyo, Panginoon, so that we could move on and start displaying a life filled with commitment.
Salamat po, Panginoon. Binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Pagpalaan kita lahat.